Kinastigo ni Senador Panfilo Lacson ang bilyong-bilyong pisong leadership fund na isiniwalat ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na di umano'y tinanggap ng mga senador noong 2024 na hindi bababa sa 500 million pesos bawat isa. Ayon kay Lacson, masahol pa ito sa dating pork barrel funds. Nag-react naman ang ilang senador na pinangalanan ni Bonoan na nagsumite umano ng listahan ng mga proyekto para sa naturang leadership fund. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa halip na pork barrel, worse pa. Ito ang tingin ni Senator Panfilo Lacson sa leadership fund mula sa pambansang pondo na binuuan niya noong 2024 ni na dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ang nasawing si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Bagamat hindi ito illegal, It could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umaabot na ng meron tayong narinig na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before. Hindi dapat makidip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive. sinabi ni Bonoan ang tumestigo sa Sandigan Bayan nitong Miyerkules, August 12 na lahat ng mga senador noong 2024 ay tumanggap ng leadership fund na hindi bababa sa 500 million pesos bawat isa sa panahon ng Senate President noon na si Juan Miguel Zubiri. Ayon sa dating kalihim, 24 billion pesos umano ang kabuang halaga ng pondo. Hiniling din anya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kina Senator Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla na magsumite ng listahan ng kanilang proyekto. Batay pa sa testimonya ni Bonoan sa Anti-Graft Court, nagsumite rin umano ng listahan ng mga proyekto sina Senator Christopher Go at Robin Padilla habang nagpasalamat pa anya sina Padilla at Senador Amy Marcos saan nila itulong. Una na itong pinabulaanan ni Zubiri at ilang pang mga pinangalanang senador. I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Wala rin anyang masama sa institutional amendments para pondohan ang mga infrastructure projects lalo kung hiniling o inaprobahan ito ng kaukulang ahensya. Tanong naman ni Go kay Bonoan, Anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Si Senador Marcos naman, sinabing wala siyang alam sa sinasabi ng dating Public Works Secretary. Pagsisiguro naman ni Senate Finance Committee Chairperson, Senador J.V. Ejercito, hindi na tayo papayag this early, sabi ko nga, hindi ko na papayagan ang last minute insertions, lalong-lalo na sa BICAM. No more amendments or insertions during BICAM. ayon naman kay Lacson, nakatitiyak siyang wala ng leadership fund sa 2026 national budget at dapat ang isang tabi ng tuluyan sa budget process. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.